Walang personalan! Kapo pinag-usapan natin na apektuhan na rin pala supply ng gamot. Although yung Philippine Pharmaceutical Association of Philippines o PHAP, binabalikat pa nila no, yung mga dagdag na gastusin dyan para hindi tumaas ang presyo ng gamot. Pero pagdating po sa issue ng kalusugan, itong mga ospital, alamin natin yung mga medical equipment, oxygen, at kung ano-ano pang kailangan sa ospital, apektado na rin ba ng krisis sa Middle East? Makakasama po natin presidente ng Philippine o ng Private Hospitals Association of the Philippines naman ito, si Dr. Jose Rene De Grano. Dr. De Grano, Igan at Connie, magandang umaga Magandang po. umaga po. Magandang umaga, Igan at Connie at sa ating po mga taga-subaybay. Salamat po. Gusto lang namin malaman yung mga medical equipment ba, yung supply nito, naapektuhan ba ng ng krisis sa Middle East? Dahil nag-i-import din ba tayo niyan na Dr. De Grano? Normally po, ang ini-import natin ay mga hospital supplies. Oo. Yung ibang gamot, ang ingredients nila are imported. So, actually, yun naman tataas yung kung mataas yung ibibigay na cost sa mga hospital. Oo. So, yun lang po. Yung mga equipment, karamihan po kasi sa ating equipment ay imported. Kaya kunyari, posibleng maapektuhan. yung mga basic needs natin sa emergency room, ayan. Okay pa supply natin sa susunod na mga buwan, Dr. De Grano? Okay naman po. Ang supply, so far, wala naman sinasabi silang magkukulang. Oo. Ang problem nga lang, eventually, baka magtaas sila ng cost. Ay, siyempre, yun po ay pinapasa din lang sa amin. So, kung sakaling sila ay magtaas, usually, kung kayang i-absorb ng hospital, ay gagawin nila. Pero, siyempre, after a certain point lang po siguro. Pero hanggang Pero ngayon, right now po naman, wala pa. so hanggang ngayon, wala pa tayong price adjustment sa mga private hospital, Doc? Hindi po kasi yan na lahat sumusunod ng ganun kung sakali lang. Yun, nung tanungin po ako dyan, tungkol dyan, Oh. sabi ko lang ay may posibilidad na magtaas sila. Depende siyempre sa sitwasyon ng bawat hospital. Okay. Kasi hindi naman kaya nung maliliit na hospital na i-absorb yung mga pag-increase na yan. Pero yung iba kong hospital, lalo po yung St. Luke, okay daw sa kanila, wala silang gagawin pagtataas. Okay. Pero hindi natin masabi po sa lahat Hanggang ng hospital. kailan pati Dr. De Grano, ito na nga yung issue ba sa PhilHealth? Okay na sa mga private hospitals? Kasi kausap ko lang kahapon yung DOH din at sinasabi nila kung sakasakaling nga nagkaroon ng patuloy na problema dito sa produkto mga petrolyo at pumaas din ho yung ilan sa mga medisina at equipment pati pagpapa-ospital, mako-cover yan ng PhilHealth. Kaya pa ba at nasolusyonan na ba yung dating problema po ng mga private hospital sa kanila? Sa pagbabayad naman po ng PhilHealth, so far, maganda. Mas mabilis sila magbayad ngayon. Pero lagi po natin na yung pong part ng PhilHealth ay hindi naman po lahat yun. Kasi ang out of pocket pa rin ng mga ating mga pasyente after PhilHealth ay umabot pa rin ng more than 40% pa rin. Doon siguro po sa mga basic accommodation, posible na halos kaya na i-cover ng PhilHealth kung doon sa mga basic accommodation, which is 10% of the authorized bed capacity. Ay, sandali lang po, Sir, Dr. De Grano, ha? Teka lang. Meron lang kaming flash report. Association of the Philippines Yes Incorporated. po, opo. Tuloy po natin itong ating talakayan para hindi mangamba yung mga kababayan natin dito sa mga ospital. Ayan. So yung serbisyo po ng mga private hospitals hindi mararamdaman Just yet. Oo. Not yet. sa krisis dahil kayo mismo binabalikat nyo yung posibleng impact niyan sa sektor ninyo, Dr. De Grano. Opo, yun. Except po yung siyempre yung talagang apektado agad. Halimbawa, yung mga ambulansya natin, yung pong Fuel, paggamit natin ng generator. Siyempre, nakadepende po yan sa diesel. Opo. So, medyo doon po talaga direct may epekto yon. Kaya doon lang po sa mga ganung bagay, posibleng magtaas agad sila. Pero Yung sa bang- serbisyo, hindi. Oo.
Hindi pa po. Ayun, Y- salamat. Ako, curious lang ho ako kasi syempre may pangapanawagan na dapat yung malalaking mga ospital, lalo na, di ba, who can afford, renewable energy na, magso-solar na dapat para hindi na daw dependent din syempre sa mga generator. Are you gearing towards that, Doc De Grano, sa inyo pong mga pagkakaalam? Tama po yun. Actually, mga medyo malaking hospitals po, talagang, yung iba meron ng solar energy system na, no? Pero yung medyo malaki din po ang cost dyan, ano? At usually po ang tinatawag yan is yung, hindi po yung hybrid, ano? Opo. Ito po yung on-grid type, ano? Or off-grid, whatever. Off-grid, ano? off-grid Na na ibig po. sabihin, pag walang kuryente, wala din po sila. Ano? Kasi hindi po ito katulad ng hybrid na pagka nawala ng kuryente may baterya. Kasi pag sa hospital po masyadong malaki, yung wattage niya, yung kilowatt hours, hindi kaya nung masyadong malaking baterya. Opo. So sa mga residential po pwede na yung hybrid na tinatawag. Pero pagka yung malalaking hospitals po, usually hindi po hybrid yan. Ano? Off-grid So na. kailangan pa rin po nila yung generator pagka walang Okay. kuryente. Ang pagkasabi ron kasi parang baterya na lang di ba? Mas marami nga lang, syempre pag mas malaki. Ay, hindi po Hindi kaya daw. ng gano'n. Alam nyo, Pag ospital, halimbawa yung sa isang residence namin na 6 kilowatt hour lang yun, ang laki na po ng bateriyang noon. Marami Napakamahal, na. mahal po yung bateriya. So, kailangan pa rin pala. Kung pagka sa dalawang bateriya, pag sa hospital po na around 300 kilowatt hours. Imagine, Yes. times ilan yun? Times 150 na bateriya yun. Napakalaki Okay. po. Doc, yung mga member ninyong hospital sa probinsya, wala pang pinaparating na problema sa inyo? Yun lang po ang sinasabi nila, baka pag nagtuloy-tuloy po yan, baka they have no choice but to increase the rates. Yun Okay. lang sinasabi. Yun lang. May mga panawagan na rin ho ba sa mga, syempre, nagko-commute po ng mga tauhan ng ospital? 'Di ba? May mga absences na ba due to, syempre, lack of budget, siguro sabihin na natin. Ano ho bang mga panawagan din na nakakarating sa inyo? Yung iba po, nagbibigay sila ng mga allowances para makatulong sa kanilang mga staff. Opo, po. Mhm. And then, pero hindi po kami allowed na magbigay ng mga 4-day na work week. Oh, ganon, syempre, opo. Except siguro sa opisina, no? Mm-mm. Pero most of our staff, hindi pwede pong, Opo. hindi kami allowed maglagay ng Okay. ganon. Opo. Oh, yan. Sige po. Dr. De Grano, Thank you. Salamat balitaan po. po tayo. Ingat po. Kaya po, Thank you, sir. salamat po, Igan and Connie. Good morning. Dr. Jose Rene De Grano, Presidente ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. Papi, at sila rin po binabalikat muna para hindi maramdaman ng mga pasyente yung epekto nitong krisis sa Middle East. Salamat naman po. Hilingan, walang pinoprotektahan.